naimbitahan ako dito sa bayan ng Paite para maging judge sa isang cooking competition kung saan ipinagbubunyi nila or ipinagmamalaki nila yung kanilang sariling version ng minanok. Kapag nag-search kayo, makikita nyo ang daming lumalabas na results. Iba't ibang versions, meron dyan manok na may sabaw, baka, and then yung iba naman puso ng saging. Pero pag sinabi mong minanok na galing sa Paite, definitely yan ay talong. So walang manok ito. And meron silang very interesting na technique na ginagamit kung bakit ito yung nagiging signature dish ng bayan na ito. Ito, mag-iihaw muna tayo nung ating talong, and nakita nyo nga, tinutusok-tusok ko. Ginagawa natin yan para, one, ma-penetrate ng init yung nasa loob, mas madaling makapasok, kumbaga. Second, mas madali rin siyang balatan after. So the first thing that we need to do is, dadalhin natin to dun sa ating ulingan. And pagbalik natin, kukuha rin tayo ng uling para gawin yung technique na uniquely dito sa Paite. May ibang parte rin sa Pilipinas na gumagawa nito wherein sinusunog nila yung kanilang nyog, yung kinayod na nyog, lalagyan nila yan ng uling. And siguro ilalagay mo yung uling kapag nakikita mong ganyan na yung itsura niya. Yan na yung maganda na ang init niya, tuloy-tuloy na yan para masunog yan. So tuloy-tuloy lang yan. Actually yan, kagaya ng Bicol, meron sa Quezon, may gumagawa rin ito. And definitely sa Mindanao, yung mga kapatid nating tausog. So this is something na uniquely Filipino. In fact, when I was invited in Myanmar to do a demo for the Philippine Independence Day week celebration natin doon, this is one of the dishes na dinemonstrate ko para doon sa mga audience natin. Because yun nga, I think it is something very unique sa kultura natin and sa Filipino cuisine na ginagawa natin yung gantong extra step para makuha yung mas malalim at mas kakaibang lasa ng gata. Hindi nyo po kailangang sunugin yung buong nyog na kinayod ninyo. Basically, ang hinahanap lang natin dito is ma-infuse natin or malagyan natin ng smoky aroma yung ating magiging kakanggata by doing this method. Other ways of doing it is yung bao na nandun pa yung nyog, siya na mong rektang susunugin yung ginagawa ko nung nasa hotel pa ako kasi syempre medyo mas hassle kapag magpapauling ka pa saka mo gagawin to. So susunugin ko na yung nyog mismo, saka ko i-blender. Or pag nagmamadali ka na talaga, ito, pwede mong gamitan ng torch and then sunugin yung ibang parte nung ating kinadkad na nyog. Antayin lang natin to hanggang siguro mas ma-infuse pa siya ng mas marami pang uling and usok. So we have our, singe or sinunog na kinayod na nyog. Pipigaan lang natin mamaya yan para makuha yung kakanggata. And yung ating talong naman, nagsisteam na. Balatan na lang natin yon. And bago natin gawin yung mga yon, isisingit ko lang itong, this is siguro one of the things na I added to this dish. Kasi traditionally, at least doon sa competition na ginudge ko before, napansin ko is, part ng garnish nila is raw onions. Kaya sinasabi kong siguro mas madali kong introduce sa iba kasi bihira naman yung talagang kumakain ng hilaw na sibuyas. So what I did is, when I started serving this sa mga restaurants na nahawakan ko before, I pickled yung ating onions. Pickling the onions would somehow tame or babawasan niya yung angas na meron yung sibuyas natin. And yung asim na meron dun sa pickle natin was a good contrast doon sa creaminess na binibigay ng ating kakanggata. So for me, it was a perfect combination. And we'll just set this aside habang pa-prepare naman natin yung ating talong. Yan, nagpipickle na yung ating onions, yung ating namang talong, ready na rin siya, yung pinaka-sauce na lang natin. So for our kakanggata, siguro mga more or less mga 1 cup ng tubig. Alam ko hindi nyo naamoy ito pero lumalabas talaga yung aroma ng
yung sinunog na nyog. So ito yung ating ngayon, pakukuluan ko lang yung ating kakanggata para lang siya i-reduce. And for me, to be able to adjust yung seasoning ng konting asin at konting asukal. Pagkakulo nito, pagka-reduce nito ng konti, pwede na tayo mag-serve. Ayan, laban.